Sir Michael. Hi. Maganda. Marvin Asron ang pangalan ko, Radman Elma. Sir Marvin, sorry po. Naalala ko kayo rin po naghahain ng petisyon noon laban kay sa ethics complaint kay Senator Chis Escudero. Correct, yan. Ako ngayon. This time around, ano naman tong nais nyo na isa publiko, yung Blue Ribbon Committee draft report? I understand sa panguna ito ni Senator Ping Lacson, Attorney Marvin. Kasi nung isang araw, I think Webes ng gabi yun. Hindi, Miyerkules ng gabi yata, lumabas yung balita na may nag-leak na report ng Blue Ribbon Committee. May pirma na yun tapos may 3 doon nag-withdraw. Tapos nileak nila. Tapos nakalagay doon yung mga senador na involved sa flood control scam. No? Pero sa sabay ng pag-leak na yon, may nangyayari ring parang pagpapalit ng pinuno sa Senado. So parang ang naisip ko kasi hindi naman ako, madali ako diyang makabasa ng mga sitwasyon. Ang naiisip ko, kaya nileak yun, kung sino mo na nag-leak doon, salamat sa kanya. Kaya nileak yun kasi gusto nilang pigilan ang paglabas ng report na yon. Merong grupo sa Senado na gustong pigilan yon. Kaya inilik yun. Kaya sabi ko, dapat ilabas na nila lahat yan. Dahil kung sakasakali na nagkaroon ng pagpapalit ng presidente ng Senado, definitely wala na makakaalala sa report na yan, mababaon yan. Kaya buti na lang, hindi nagkaroon ng pagpapalit, kaya dapat ilabas na natin yan. Bago pa yan mabago, di ba? Kaya sabi ko, nagpahal kami petition. At saka hindi lang ako ito, meron kami mga kasamahan dito. Ang petition to hinahin nyo? Petition nyo saan? Saan nyo hinahin? Petition ko sa Senado. Senado rin. Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee kay Senator Ping Lacson. Pero Attorney Marvin, ang question naman dito, nung unang natanggap namin ng report, hindi pa naman ito pirmado ng lahat ng miyembro ng committee. So that means hindi pa ito ready for publication sa publiko. Napakagandang tanong yan Kasi unang-una, hindi totoo na draft. Bakit hindi totoo na draft? May pirma na Narinig ko kagabi si Senator Ping Lacson, sinasabi niya, may pirma na yan. Siya pumirma, si Senator Ontivero, si Senator Kiko Pangilinan. Tapos yung 3 pumirma, si Senator Subiri, Senator Ejercito, at isa pang senador, nag-withdraw ng pirma. Pero may naiwan pa rin yung iba. Di ba? So, technically, hindi sa draft kasi may pirma na siya Kaya hindi mo siya masasabing hindi pa siya kompleto. Totoo, hindi pa siya full report. Pero hindi ko naman hinihingi yung full report Sabagay, Ang sinasabi ko lang, nilabas na naman yan di ba? Patingin naman, di ba? Nilabas na yung report na yan. Bakit pirmado, nilabas nyo na, di ba? Attorney Marvin, baka siguro magtang iba. Bakit gusto nyo sa publiko to? Gusto nyo malaman? Anong gusto nating dito? Alam mo kasi, ang nangyayari dito ayaw naming mangyari, ayaw ng publiko na mangyari dito sa report na yan, mabaon na yan at makalimutan, di ba? Wala namang, sa totoo lang, wala namang nakakaalam na meron na palang gumagawa ng report na ganyan Biglang nilabas. At sa kagabi nung narinig ko si Senator Ping Lacson, sinasabi niya, hindi mga veteranong nag-draft yan. Si Attorney Gerald Mosquera, dating taga-ombudsman. Nalala ko, tama. Top notcher yun. Isa sa mga pinakamatinik na abogado, kilala ko yun. In other words, hindi biro-biro yan. May malaman yan, napaka-importante ng data na nakasama niya, di ba? At ang ayaw nung mangyari, masupil yan. Mabura yan. Kasi may halaga yan, laman na yan Kahit kulang pa sa pirma, may laman na yan. Dahil alam naman natin, kaya naman nagpipilit silang baguhin ang liderado ng Senado para yung mga akusado dyan sa report na yan ay malinis ang pangalan. Kasama yan ang ayaw mo mangyari. Oo. Di ba, Attorney Marvin, naalala mo? Sinusubok nila kasi supilin Naalala ko pala, habang binabanggit mo yan, dinidiscuss, di ba noong nakarang taon, nagsa publiko naman ng hiwalay na sariling Blue Ribbon Committee report si Senator Marcoleta naman, di ba? Naalala mo? Exactly. Diba? Pero kaya lang, nilabas niya nilabas. Sarili lang nila din yun. Minority. Sarili lang nila, di ba? At least yun, nilabas nila. And the public knows. Ito, kung sakasakali kasi na hindi yan mapipirmahan ng majority, di para magiging minority report na sinasabi nila, walang halaga. Pero for us, for citizens, may halaga yan Kasi naghahanap kami ng sino bang makukulong talaga dito sa flood control scam na to? Si Senator Revilla lang ba? Asan si Senator Villanueva? Asan si Senator Escudero? Asan yung ibang senador? Bakit hindi pa sila nakukulong? Kaya importante sa aming mga tao, yung laman ng report na yan, na nagsasabi na dapat kasuhan yung mga senador.
Kaya kailangan magkakopya na tayo niyan, di ba? Kasi unang-una baka mawala yan eh. Baka burahin, di ba? Sa atin Hindi naman, naman nangyayari. attorney, sa atin dalawa lang naman to, no? Di ba nag-imbestiga sila, Pondo ng Bayan, di ba? Diyan sa committee, report niyan, dahilan dyan. Correct. So, ba't tatago pa niya? Exactly, dapat po kasi totoo naman sinasabi ni Senator Soto, hindi pa yan kompleto. Technically, hindi pa pwedeng i-release. Correct, sir. Problema nito, na-release na eh. May nag-leak eh. Di ba? Nilik pa. Kasi Sinabi pa hindi ni nila- Senator Lacson, nilik talaga, may nag-leak talaga yan. Pero kami talaga gumawa yan. Si Attorney Mosquera, nag-drop niyan, yung legal team ko. So, ibig sabihin, matindi namang data niyan, di ba? Matindi. Kailangan makita na ng publiko yan. At yung isa pa, kailangan natin makita, hindi naman sinasabi yan yung final eh, pero paano ba binabago yung report na yan? Ano mga dagdag, bawa. Tama. Kailangan makita yan sa publiko kasi importante yung investigation. Transparency, ha? Kasi, di ba, hindi naman pwedeng gawin lang country club yan. Sabi nga, hindi na pwedeng country club yan na kayo-kayo lang, magtataki pa. Hindi, kasama po kami dyan. Pera po ng bayan yan eh. So, dapat isama nyo naman kami. Kasama nyo Attorney, naman ng publiko. pasensya na siguro. We need siguro to have this part 2. Medyo ginagol kami sa oras na. Attorney Sure, Eldridge no Marvin. problem. Thank you so much for this opportunity. At least nabanggit mo Thank sa you, publiko, na nalaman ng publiko ito. Maraming salamat, Attorney Marvin. Salamat po. Thank you. More Salamat din power. po. Okay. Attorney Eldridge Marvin Aceron, isa pong petitioner na isa publiko itong Blue Ribbon Committee draft report. May kaugnayan pa rin ito sa usapin naman ng iskandalo diyan po naman sa mga flood control projects. DZXL News Express. Iabo lamang natin ito mga kasama bago tayo magtapos yung lisensya ng jeepney driver na nag-viral doon sa road rage incident. Abay, sinuspindi na ng LTO. May detalye. Radyo Manchete, Mike Guyagoy. Mike! Rajuel Elmar, sinuspindi na nga ng 90 days ng Land Transportation Office ang lisensya ng jeepney driver sa nag-viral na insidente ng away kalsada. Nakakuna ng camera ang jeepney driver na nagsasagawa ng counterflow maneuver at pumarada sa kabilang side kung saan may mga kasalubong na mga sasakyan. Pagkatapos nito, ang driver ay bumaba pa ng sasakyan at kinumpronta at nagbitaw din ng di magandang salita sa driver ng pribadong sasakyan na nasa tamang daanan. Nagpalabas na din si LTO Chief o si Secretary Marcos Lacanilao ng show cause order laban sa naturang jeepney driver. Pinapahanap ang driver sa Intelligence Investigation Division ng LTO sa February 12 ng alas 10 ng umaga para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat patawag ng parusa dahil sa reckless driving, obstruction of traffic, driving against traffic at motor vehicle operating with or without effective and improper accessories, devices, equipment and parts. Pansamantalang nilagay sa alarm status ng PUJ o ang Public Utility Jeepney para pigilan ng anumang transaksyon habang isinasagawa ang investigasyon. Kasama sa Quezon City, Radyo Manchete, Mike Guyagot, RMN, DZXL 558.